Ang huling paalam ni Tony. Si Tony ay isang tomboy na konduktora sa San Pablo Transport Corporation at matagal nang umaasa sa pagmamahal ni Gracia. Subalit, hindi niya alam na ginagamit lamang siya ng kanyang nobya para sa pera at ang buong relasyon ay isang malaking kasinungalingan. Ipinapalit siya ni Gracia sa ibang lalaki at ipinagkait ang tunay na pagmamahal kay Tony. Dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari, nahuli ni Tony si Gracia na may karelasyong lalaki. Kaya tuluyan na niyang pinili na mag-move on at iwanan ng relasyon na siya mismo ay niloko. Sa unang bahagi ng kanyang buhay pagkatapos ng pagkatalo, si Tony ay puno ng hinagpis at galit. Hindi siya makapaniwala sa mga nangyari. Ang buong mundo niya ay nabaligtad. Si Gracia na siyang itinuring niyang tanging mahal ay hindi pala karapat-dapat sa kanyang tiwala. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, ngunit hindi siya nagpatalo. Sinubukan niyang magpatuloy at magpatibay ng sarili. Ngunit ang mga alaala ni Gracia ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Isang hapon, habang nagmamaneho ng bus, si Tony ay nag-isip. Hindi na niya kayang manatili sa lugar na puno ng alaala ng kanyang mga pagkatalo. Dapat ko nang tanggapin, sabi niya sa sarili. Nawala akong kontrol sa mga nangyari, ngulit may kontrol pa ako sa hinaharap ko. At doon nagsimula ang unang hakbang niya sa pag-move on, ang pagpapatawad sa sarili at ang pagpapasya na magsimula muli. Ang unang mga araw ng pagpapatawad ay mahirap. Ang bawat pagdapo ng mga mata niya sa bus at sa bawat pasahe ng mga pasahero ay tila may mga bakas ng nakaraan. Ngunit habang tumatagal, natutunan niyang patawarin ang sarili at tanggapin na ang buhay ay hindi palaging ayon sa plano. Ang mga sugat sa puso ay hindi agad gumagaling, ngunit may mga pagkakataong natutuklasan niya na ang mga sugat ay may dahilan upang matutunan ang tunay na pagmamahal sa sarili. Ang araw-araw na biyahe ng bus ay naging isang paraan ni Tony upang makalimutan ang sakit at magpatuloy sa buhay. Isang araw, napansin niya si Ryan, ang CEO ng kumpanya ng diliginan, na madalas sumasakay sa kanyang bus. Hindi agad niya ito pinansin. Para sa kanya, isang simpleng pasahero lang ito. Ngunit ang mga bihirang pagkakataon na magkasama sila sa bus ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Si Ryan, bagamat CEO ng kumpanya ng bus, ay may malasakit sa mga manggagawa nito. Hindi katulad ng mga karaniwang may-ari ng negosyo. Si Ryan ay hindi mapansin at tahimik lang. Ang hindi alam ni Tony, ang simpleng pagkikita nila ay unti-unting magbubukas ng mga bagong emosyon sa kanyang puso. Tuwing nagkikita sila, hindi na lang sila basta konduktora at pasahero. Nagiging tagapagbigay ng liwanag si Tony sa araw ni Ryan. Si Tony, sa kabila ng lahat ng kanyang mga sugat, ay may kakayahang magpatawa at magbigay saya sa mga pasahero, pati na kay Ryan. Sa bawat biro ni Tony, unti-unti niyang naaalis ang bigat ng kanyang mga problema. Si Tony na hindi naman naghahanap ng iba, ay unti-unting napapansin si Ryan sa kakaibang paraan. Hindi siya tumigil sa pagtulong at pagpapasaya sa kanyang mga pasahero, at sa bawat ngiti ni Tony, isang bahagi ng sakit niya ay nawawala. Ang tunay na pagbabago ay nagsimula nang mapansin ni Ryan ang kabutihan ni Tony. Hindi lang siya isang konduktora, siya ay isang tao na may pusong marunong magbigay ng saya at pagmamahal. Si Ryan, sa kabila ng kanyang pagiging CEO, ay isang taong may mga sariling kinikimkim na emosyon, puno ng takot at pagdududa sa pagmamahal. Sa isang di inaasahang sandali, ipinahayag ni Ryan ang nararamdaman niyang hindi pa niya kayang harapin. Sa kabila ng kanyang kalungkutan at pag-iwas sa emosyon, ay nagsilbing ilaw si Tony sa madilim niyang mundo. Ryan, alam mo Tony, nung una akala ko wala lang, pero ngayon hindi ko na kayang hindi ka makita. Hindi ko alam kung anong meron ka pero tuwing andyan ka, parang lahat ng problema ko nawawala. Si Tony sa kabila ng kanyang sakit ay hindi nakalimutan sa kahalagahan ng pagpapatawad at pagmamahal. Hindi lang siya natutunang magpatawad sa iba kundi natutunan din niyang magpatawad sa sarili. Naramdaman niyang unti-unting bumangon ng kanyang puso mula sa pagkatalo. Ang mga sugat niya ay naging pagkakataong muling magtiwala sa pagmamahal. Ngunit hindi na para kay Gracia, kundi para kay Ryan.
Tony. Naiiyakan. Hindi ko rin alam, sir. Ang tagal ko ng sugatan at hindi ko inaasahan na may darating na magmamahal sa akin. Hindi ko akalang ikaw. At dito, nagsimula ang mas malalim na pagkakilala nila sa isa't isa. Si Ryan na unti-unting natutunan ng pagmamahal kay Tony ay nagpapakita ng malasakit, pagpapahalaga at suporta kay Tony. Hindi lang bilang konduktora, kundi bilang isang taong may kakaibang kabutihan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at ng mga huling sandali ni Tony sa kanyang nakaraan, natutunan niyang mahalin si Ryan ng buo. Ang bawat pagdapo ng kanilang mga mata ay nagsisilbing pagninilay sa kanilang bagong buhay. Isang buhay na puno ng pagmamahal at pagtanggap. Si Ryan na dating nahihirapan sa pagpapakita ng emosyon ay natutunan kung paano magpatawad at tanggapin ang lahat ng aspeto ni Tony, kabilang na ang kanyang pagiging tomboy. Ang pagtanggap at pagmamahal nila sa isa't isa ay nagpatibay sa kanilang relasyon at sa kanilang kahandaang magsimula ng bagong buhay na magkasama. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi naging madali. Nagdaan sila sa mga pagsubok, hindi lang ng kanilang relasyon, kundi pati na rin sa mga social expectations at judgment ng iba. Ngunit sa bawat pagsubok na dumating, ang kanilang pag-unawa at pagtanggap sa isa't isa ay nagpatibay sa kanilang relasyon. Ang bawat gabi ng kanilang magkasamang pagninilay at tawanan ay nagbigay ng bagong liwanag sa kanilang mundo. Si Ryan, na dati ay isang CEO ng kumpanya, ay natutunan kung paano magpakumbaba at tanggapin si Tony, hindi dahil sa kanyang posisyon, kundi dahil sa kanyang puso. Si Tony, sa kabilang banda, ay natutunan na ang tunay na pagmamahal ay hindi nakabatay sa kasarian, kundi sa kung paano mo pinapahalagahan ang isa't isa, anuman ang pinagmulan mo. Ang huling paalam ni Tony. If you enjoyed this heartfelt story, give it a thumbs up and subscribe for QT Stories and Song for more emotional tales and relatable content. Don't forget to comment below and share your thoughts.